Karanasan ni Captain Ramon Espiritu, walang eksaktong taon, lugar ng Antique. Noong panahon ng kaguluhan at digmaan, isang pangkat ng mga sundalo ang inutusan upang magpatrolya sa isang liblib na bahagi ng isang kabundukan. Isa sa kanila si Captain Ramon Espiritu, isang veteranong sundalo na sanay sa mga mapanganib na misyon. Ngunit sa gabing iyon, nagkaroon ng matinding sagupaan laban sa mga rebelde at siya'y nahiwalay sa kanyang pangkat. Napilitan siyang maglakad ng mag-isa sa gitna ng madilim na kagubatan, umaasang may masisilungan bago sumapit ang madaling araw. Subaybayan natin ang kwento ni Captain Ramon Espiritu patungkol sa kanyang sariling karanasan nang makaengkwentro siya ng mga kakaibang uri ng nilalang na tinatawag na aswang. Ramon, meron kayong misyon. Kinakailangan ninyong mapagtagumpayan niyon. Sa susunod na buwan, ihanda ninyo ang inyong sarili. Magtutungo kayo ng iyong pangkat sa Antique. Mananatili kayo roon hanggat hindi natatapos ang inyong misyon. Inaasahan ko ang iyong pamumuno, Ramon. Sabihan mo ng iyong pangkat upang makapaganda rin sila. Pero ito lamang ang tatandaan mo. Mag-iingat kayo sa isang lugar na pinangingilagan doon ng ibang mga sundalo. Marami nang nawala roon at ni isa sa kanilang katawan ay hindi na natagpuan. Sandali lang, sir. Ano pong ibig sabihin ninyong hindi na natagpuan ang katawan ng ating mga kabaro? Kinatayo ba sila ng mga rebelde? Ayon sa report sa akin, Ramon, may mga naninirahan doong hindi pangkaraniwang tao. Kakampi sila ng mga rebelde, kaya kahit ang katawan ng ating mga kabaro ay hindi na natagpuan dahil sa ginagawa nila itong pagkain. Ano? Pagkain? Masahol pa sila sa mga kanibal. Hindi ho ba silang tinatawag na nasa lahi ng mga aswang? Tumpak ka roon, Ramon. Kaya mag-iingat kayo dahil hindi sila pinuputukan ng bala. Huwag na huwag kayong makakalimot na magdala ng patalim o kahit na anong uri man ng sandata na maaaring makatalo sa kanila, at yun ay bilang paghahanda. Huwag na huwag ninyo silang mamaliitin dahil totoo ang sinasabi ko. Marami na ang mga kabaro nating sundalong nawala roon. At sana lang, Captain Ramon Espiritu, magawan mo ito ng paraan. May tiwala ako sa iyo upang lubusan ng manahimik ang pinangingilagang lugar na yon. Kinabukasan ay kagad kong pinulong ang aking mga kasamahan. Pinag-usapan namin ang aming pinaplano. Kinuha kong mga makakasama ko roon. Subalit nang maikwento ko sa kanilang kakaibang uri ng mga nilalang, nagsipagtawanan ng iba na ang inaakala nila'y nagbibiro lamang ako. Wika pa ni Cristobal, isang malapit sa aking sundalo, nakabadi-badi ko ng mga panahong yon. Ano ka ba naman, Captain Ramon? Nagpapaniwala ka ba ron? Kwento lang ng matatanda yan na ginagawang panakot nun sa mga bata. Alam mo na, para hindi lumaya sa mga bahay nila at hindi na magpagala-gala kung saan-saan. Kaya natatawa ako sa mga sinabi mo. Pati pala ikaw, naniwala din doon? Cristobal, wala namang masamang maniwala. Wala namang nawala sa atin, di ba? Ang mahalaga makakapag-ingat tayo. Malay natin, di ba? Dahil ayon sa mga impormasyong ibinahagi sa akin ni Sir, marami na talagang sundalong nawala roon. Na kahit ng ibang mga natirang buhay, nagtataka sila kung bakit isa-isang nawawala ang kanilang mga kasamahan. Ikaw rin, baka masyado kang maging kampante pagdating natin dun. Tapos isa ka pala sa mawala. Hindi mangyayari yun, Captain. Ako pa ba? Ang yabang nito. O sige na't ihanda ninyong mga gamit ninyo. Dahil tayo mga magkakasamang itatapon doon. Makalipas ang ilang linggo, bumiyahe na nga kaming patungo sa Antique. At sa pagdating nga namin doon, nakapagtatakang tahimik ang mga dinaraanan naming lugar hanggang sa lubusan kaming makarating sa aming kampo. Maayos naman kaming sinalubong ng aming mga kabaro roon. Wika pa ni Major Benny sa aming pagdating sa kampo. Mabuti naman at dumating na kayo. Ikaw ba si Captain Ramon? Ako nga po. Siguro naman binigyan ka na impormasyon ni Colonel patungkol sa misyon ninyo. Yes, Sir Benny. Binigyan niya po ako ng impormasyon. Mabuti naman kung gayon. Magpahinga muna kayo para mamayang gabi ay makapagpatrolya. At ang iba namang nanatili na rito ng ilang buwan, ililipat namin sila ng destino at kayo naman ang mamamahala sa lugar na ito. 2 po kaming magkakasama noon ng mga sundalo. Sa panahong yon si Cristobal ay isang lieutenant, under ng pagiging captain ko. Kaya naman madalas kaming magkasundo. First lieutenant siya, ako naman ang captain. Bago magsipag-alisan ang pinalitan namin doon, kwento-kwento pa nila ang patungkol sa kanilang karanasan sa pagroronda.
Wika pa ng isang captain na namamahala roon na aking pinalitan ng mga oras na yun bago pa sila lubusang idestino sa ibang lugar. Captain Ramon, mag-iingat kayo rito ha. Kakaiba ang lugar na ito at ang pinangingilagang baryo. Wag kayong basta-bastang susugod doon. Delikado ang buhay ninyo. May bibigay ako sa iyong pangalan. Puntahan mo ang matandang ito. Siyang makakatulong sa iyo bago kayo lubusang magpatrolya sa pinangingilagang baryo. Sino naman ang matandang ito? Ikaw na lamang ang tumuklas, Ramon. Kilala niya ako. Sabihin mo na lamang na ako nagpapunta sa iyo roon. Pasensya ka na ha. Hindi namin natapos ang misyon dito. At sana sa pamamagitan ng pamumuno mo, mawala na ang lugar na yun. Sige't kinakailangan na namin umalis. Sandali lang, Captain Livio. Ipaliwanag mo muna sa akin ang patungkol sa matanda. Subalit hindi na siya lumingon. Nagpatuloy na sila sa paglalakad. May nakasulat na kumpletong pangalan at address sa isang punit na papel na ibinigay sa akin ni Captain Livio. Maya-maya pa'y dumating si Cristobal habang naninigarilyo. Captain Ramon, hindi ka pa ba magpapahinga? Mamayang gabi magro-ronda na tayo. Kinakailangan natin ng tulog para kahit papano may panglaban tayo sa mahabang paglalakad. Mukhang hindi ako makakatulog, Cristobal. Iniisip kong binigay sa aking papel ni Kapitan Livio. Aling papel? Eto, ang kaperasong papel na ito. Patingin niyang saglit. Dado, sa sitio Simao? Para sa naman to? Yun na nga ang palaisipan sa akin dahil ang sabi niya, wag na wag daw tayong magtutungo sa pinangingilagang baryo hanggat hindi ako nakakapunta sa matandang yan. Napaka-misteryoso naman ang matandang ito. Anong pinaplano mo? Siguro dahil may oras pa, kinakailangan muna nating magtungo roon. Minsan ko nang nakilala yang si Kapitan Livio. Totoo yan kung magbigay ng impormasyon. Halika't samahan mo ko. Magtutungo muna tayo sa sitio Simao. Akala ko makapagpapahinga na ako. Hindi pa pala. Nagrereklamo ka ba? Hindi po, Kapitan. Tara na po. Puntahan na natin ang lugar na yan. May kalayuan din ang nasabing sityo at sa pagdating nga namin doon, ipinagtanong-tanong namin ang pangalang Dado. Kilalang matanda na isang veteranong matandang albularyo. Dagli kaming kumatok sa kanyang pintuan. Walang sumasagot hanggang sa may makakita sa aming matandang babae. Itinuro ang kinaroroonan ni Mang Dado. Wika pa nito habang itinuturo ang ikaapat na bahay. Sino bang hinahanap ninyo? Magandang araw ho. Si Mang Dado ho. May nakapagturo ho kasi sa amin na dito siya naninirahan. Ay wala dyan si Dado. Nandoon sa ikaapat na bahay na yon. May ginagabot. Sinasapian ng masamang espiritu ang bata. Kaya kung gusto niyo siyang matunton, puntahan niyo na lamang siya roon. Kaysa maghintay kayo dyan ng ilang oras. Marami hong salamat. Abay kung hindi ako nagkakamali, sundalo kayong dalawa na. Oo, sundalo ho kami. Kaya naman pala, dati may madalas sa sundalong nagtutungo riyan, humihingi ng gamit para sa kanilang proteksyon. Kaya para sa akin bago ang mukha ninyo. Kayo na bang pumalit ng mga sundalo roon sa inyong kampo? Kasi ang balita namin marami nang nauubos sa inyo, kaya siguro dinagdagan. Parang ganoon na nga ho, pero umalis na ho sila kaya kami na lubusang magpapatrolya sa mga kabundukan. Abay ganoon ba? O sige, puntahan nyo na roon si Dado. Baka tapos na ang panggagamot na ginagawa niya at makausap nyo na kaagad. Dahil busy ang matandang yon kung saan ang tahanan nagpupunta para lamang manggamot. Dali-dali kaming nagtungo sa ikaapat na tahanan at sa pagdating nga namin doon, abala pa rin ang matanda sa isang batang sinasapian na patuloy niya pa rin ginagamot. Umalis ka sa katawan ng batang ito. Isa kang masamang espiritu. Huwag mong paglaruan ng bata. Matigas ka kung gayon. Sinusubukan mo talaga ang kakayanan ko. Kahit ako at si Cristobal ay namangha sa kakaibang galing ng panggagamot ng matandang yon. Nakatingin lamang kami habang patuloy na nanunood at sa makalipas na ilang minuto, tumahimik na ang bata na muli nang nanumbalik sa kanyang dating wisyo. Sambit pang wika ng matanda sa amin nang masulyapan kami sa may pintuan. Alam ko na ang pakay ninyo. Pinadala ba kayo rito ni Captain Livio? Tama ho kayo, Mang Dado. Ako na hong pumalit sa kanya. Ang pangalan ko ho ay Ramon at siya naman ho si Cristobal. Ang sabi ho kasi sa amin ni Livio, puntahan ka raw ho namin bago kami magtungo sa pinangingilagang baryo. Tama ang sinabi niya sa inyo. Delikado ang lugar na yon. Kahit na may mga sandata pa kayong dala, hindi uubra sa kanila. Nakakatakot ang baryong yon. Para sa mga tulad ninyo,
na hindi pa sanay makakita ng kakaibang uri ng nilalang. Ibig niyo bang sabihin totoo ang mga bali-balita na ang mga kabaro naming sundalo ay hindi na nakita sa lugar na yon? Harap-harapan kong sasabihin sa inyo mismo bilang isang manggagamot. Mga aswang ang naniniraan sa sityong yon. Kaanib sila ng mga rebelde, kaya naman mas mabilis ang kanilang pagdami. Halika kayo't magtungo tayo sa aking tahanan. Kinilabutan ako sa mga sinabi ng matanda. Dagli kaming nagtungo sa kanyang tahanan. Nag-iisa na lamang siya roon. Kapansin-pansin ang mga agimat na nakasuot sa kanyang liig. At sa pagdating nga namin doon, panandalian niya kaming pinaupo at saka nagtungo sa kanyang silid. Maya-maya pa, sa muling paglabas nito, may daladala siyang agimat ng Santo Cristo. Muling wika pa sa amin ng matanda. Ito ang kinakailangan ninyo bilang namumuno sa inyong hukbo. Ganito rin ang ipinagkaloob ko kay Libyo. Subalit sa kinasamaang palad, hindi sila nagtagumpay. At sana naman sa pamamagitan ninyo, tuluyan na ninyong malipol ang mga nilalang na yon. Ano ho ito? Medalyon ng Santo Cristo. Ito ang magliligtas sa iyo roon sa gitna ng inyong labanan. Wag na wag mo itong uhubarin sa iyong katawan. Magmula sa pagsuot ko sa iyo ngayon, kahit na sa iyong paliligo. Subalit mawawala ang bisa nito kapag ginamit mo sa pambababae. Isa iyon sa naging dahilan kay Libyo. Subalit hindi ako nagkulang sa pagbibigay ng babala sa kanya. Kamuntikan pa siyang mapaslang kung hindi siya nailigtas ng iba niyang mga kasamahan. Ibig niyo bang sabihin sa akin ngayon isa ho siyang proteksyon na magagamit ko sa pagsagupa sa mga nilalang na sinasabi ninyo? Tama ka roon, Kapitan. Alam niyo naman ang mga tulad ninyo. Nakabao na ang kabilang paa sa lupa. Ito palang ibig sabihin sa akin ni Libyo. Paano ko naman ho mapapangalagaan ang medalyong ito? Samantalang, wala naman ho kung kalaman patungkol rito. Kaakibat ng Santo Kristong medalyon, ipagkakaloob ko sa iyo ang pakaing dasal upang sa kahit saan mang lugar ka magtungo, mapangangalagaan mo siya ng tuluyan. Hindi mo na kailangang magtungo pa rito. Marami yung salamat, Mang Dado. Hindi kami nagkamaling magtungo rito. Paano ho itong kasama ko? Dalawa ko kayong pagkakalooban, kaya wag kayong mag-alala. Subalit tanggapin muna ninyo ang aking basbas bago ko lubosang isuot sa inyo ito. Itungo ninyo ang inyong ulo upang madampian ko ito ng dasal at nang mapasa inyo na ang medalyo ng Santo Cristo. Sabay kaming tumungo ni Cristobal. Ramdam na ramdam namin ang pagpasok ng dasal ng matanda. Dumadaloy sa aming ulo hanggang sa aming paanan. Maya-maya pa. Nang matapos na nga siya sa kanyang pagdarasal, isa-isang isinuot sa amin ang medalyon. Subalit nang papalis na kami, mayroon pa siyang ipinagkaloob sa amin, ang tubig ng Agua Bendeta na nakukuha lamang sa unang pag-ulan ng buwan ng Mayo. Kinakailangan umano namin iyon upang pumutok ang aming mga baril sa pagbabad ng bala sa tubig ng Agua Bendeta. Ingatan umano naming maubos ang tubig na iyon sa kadailanang isang beses lamang siya nakakakuha sa isang taon. Sa unang pag-ulan lamang ng buwan ng Mayo. Sige ho, Mang Dado. Marami hong salamat uli. Sige at mag-iingat kayo. Pagpalain at gabayan kayo ng Panginoon. Patuloy kong ipagdarasal na magtagumpay kayo sa inyong misyon. Dahil alam kong hindi basta-basta ang makakalaban ninyo. Hindi sila normal. Sige na't bago pa kayo abutan ng takip silim. Sa muli naming pagbabalik ni Cristobal sa aming kampo, hindi na kami nakapagpahinga noon dahil unti-unti nang dumidilim. Naganda na kami para sa aming unang misyon, ang paglalakbay sa gabing yon upang hanapin ang mga rebelde na naninirahan sa kabundukan. Handa na ba kayo sa ating paglalakbay? Handang-handa na kami, Kapitan. Oo, Kapitan. Handa na kaming sumabak sa labanan. Kung gayon, magsisimula na tayo sa pagsuyod sa mga kabundukan dito. Inaasahan kong kooperasyon ng bawat isa. Halina kayo. Bit-bit ang kanya-kanyang malalaking bag na naglalaman ng damit, pagkain, duya na kinakailangan sa pagpapahinga at kung ano-ano pang nilalaman ng aming bag habang sakbit-sakbit ang aming mga baril. Nagpatuloy kami sa aming paglalakad at kahit na nga madilim, kanya-kanyang lakas ng pakiramdam hanggang sa marating namin ang isang bundok. Mga huni lamang ng kuliglig at ibon ang aming naririnig. At dahil nga sa may kalayuan na rin ang aming nalakbay, na mas lalong delikado na para magpatuloy pa kami, minabuti muna naming magpahinga roon, nagsiga ng apoy upang makapag-init ng tubig para sa aming mga kape. Captain Ramon,
Nakapagbabad ka na ba ng bala dun sa binigay sa ating tubig ng matanda? Ano nga bang tawag dun? Agua de Mayo. Yun, Agua de Mayo nga. Di ba nasa bag mo yun? Oo, nandito. May mangilan-ngilang bala na akong nakababad. Kukunin ko na rin yun para maibigay ko naman sa'yo at ikaw naman ang makagamit. Sige, Captain Ramon. Pasiguro lang din ako kasi nakakatakot yung mga sinabi ng matanda. Hindi raw pinuputo ka ng bala kung hindi ibababad sa Agua de Mayo. Kailangan pa ba nating ipaalam sa ating mga kasamahan? Siguro hindi na, Cristobal. Pagtatawanan ka lang ng mga yan. Tayo na lamang ang bahalang sumuporta sa kanila. Siguro mas maraming bala ang ibabad natin para kung sakasakaling mga ilangan sila, ilagay na lang natin sa mga magasin at saka ibigay sa kanila sa oras ng pangangailangan. Sa bagay, magmumukha lamang tayong tanga sa kanilang mga pandinig, lalo na mga opisyal na tulad natin. Naiisipin nilang naniniwala tayo sa ganito. Saglit lang, Kapitan, at kukuha ko ng kape, mainit ng tubig. Makalipas ang ilang oras, nagkanya-kanya na kami ng pahinga. Ang iba ay naka-lookout, nagpapalit-palitan sa kanya-kanyang oras upang makasigurong walang nagmamasid na rebelde. At sa pagsikat ng araw sa umaga, matapos makapagalmusal, muli na naman naming ipinagpatuloy ang aming pagpapatrolya. Sinusuyod ang maliliit na daan, gayon din ang mga kagubatan at mga bangin, hanggang sa magawi kami sa isang maliit na sityo. May mga iilang tahanang naninirahan doon, mga katutubo na ang iba ay hindi marunong magtagalog. Subalit may ilan din namang nakakaintindi dahil sa tagal na rin ng panahon na pinapasok iyon ng mga sundalo. Wika ko pa sa mga lehitimong naninirahan doon. Sandali lamang ho, hindi ho kami masasama. Mga sundalo ho kami, kanya-kanya ng takbo na nagsipagkubli sa kanilang mga tahanan. Kapansin-pansin ang takot sa kanila na baka magkaroon ng gulo at pati sila ay madamay dahil alam nila na nagagawi rin doon ng mga rebelde. Dumadaan sa kanilang maliit na sityo. Kaya naman sa tuwing makakakita sila ng mga taong may daladalang baril, takot na takot sila dahil sa marami ng beses na naipit sila sa gitna ng labanan dahil sa iringan ng mga rebelde at sundalong tulad namin. Subalit sa gitna ng katahimikan sa aming pagdaan, may lumapit sa aming isang lalaki. Siya umanong pinakakapitan sa kanilang lugar na namamahala sa mga taong naninirahan doon. Marunong siyang magtagalog, sambit pang wika nito habang may sakbit-sakbit na itak. Magandang araw po sa inyo. Ang pangalan ko ay Tino. Ano ho bang kailangan ninyo rito? May maitutulong ho ba ako sa inyo? Magandang araw rin ho sa inyo, Mang Tino. Ako ho si Captain Ramon. Itatanong ko lang ho kung marami ho bang mga rebelding nagagawi rito? Marami ang mga rebelding nagagawi rito. Tulad ninyo, yung iba pa nga ay tumitigil dito sa aming maliit na sityo para lamang makikain. Kaya kung mapapansin ninyo sa mga taong naninirahan dito, kanya-kanya ng pulasan kapag nakakakita ng mga sundalong tulad ninyo, pati na rin mga rebelde. Dahil ang ibang nagagawa ay bastardo, sinasakta ng ibang kalalakihan at ang ibang kababaihan naman ay pinagsasamantalahan. Palibasa wala kaming magawa sa kanila, patuloy ang pag-aalipusta nila sa amin. Hindi kami tao kung kanilang ituring, lalong-lalo ng mga kababaihan. Kaya ho kami nandito ngayon, Mang Tino. Huwag ho kayong matakot sa amin. Tutulungan ho namin kayo. Tutulungan? O baka kami ang maipit sa inyong labanan? Hindi lamang namin maiwan ang lugar na ito dahil nandito ang aming kabuhayan. Kaya kahit na anumang gawin nila itinitiis namin ang kanilang matinding pangalipusta at pagkuha sa aming mga ari-arian. Kung pababayaan lamang namin ang ginagawa nila sa inyo, paulit-ulit lamang yun ang mangyayari. Kaya kinakailangan nyo makipagtulungan sa amin. Ipinapangako ko, 20 sa aming mga kasamahan ay poprotektahan kayo bilang alagad ng gobyerno. Anong ibig mong sabihin? Panandalian kayong mananatili rito sa aming lugar? Kung maaari lamang sana, Mang Tino, siguro mga 3 araw. Aabangan namin ang pagdaan nila rito at kung saan sila nagmumula para mas madali para sa amin na matunto ng kanilang kinaroroonan. Sigat manatili kayo ng 3 araw. Subalit kung hindi pa dumadaan ang mga rebelde, kung maaari lamang, umalis na kayo upang wala ng iba pang madamay. Ipinapangako ko, Mang Tino, at kung kinakailangan nyo manong tulong namin sa 3 araw na pananatili namin dito, magsabi lamang ho kayo sa amin. Hindi ho kami magdadalawang isip na tumulong sa inyo. Sa unang araw ng pananatili namin doon, binigyan kami ng maliit na kubo ni Mang Tino. Doon kami pang samantalang nagpapahinga habang may kanya-kanyang pwesto ang bawat sundalo na patuloy na nagmamatsyag sa paligid. Naging limitado ang pagkilos ng mga taong naninirahan doon hanggang sa pagsapit ng dilim. May daladalang kamuting kahoy si Mang Tino
habang pasan-pasan nito katulong ang kanyang anak na lalaki. O eto, pagdamutan na ninyo ang niluto naming kamoting kahoy. Kinuha ko yan sa likuran ng aming tahanan. Alam kong gutom na kayo. Pasensya na kung wala kaming maihaing masarap na pagkain. Yan lang din kasi ang pangunahing pagkain namin dito. Hindi tulad sa kapatagan. Kaya pagpasensyaan nyo na. Malaking tulong na ho ito sa amin, Mang Tino. Marami hong salamat. Meron ho ba kayong tubig doon? Mag-iinit lamang ho kami ng tubig para sa aming kape. Abay meron. Anak, pakikuha mo nga roon ng isang galong tubig para may mainom na rin sila rito. Sige po, Itay. Sandali lamang po. Magaling na rin pong magtagalog ang anak ninyo. Abay sinanay ko na sila para sa ganitong pagkakataon hindi sila mahirapang makipagkomunikasyon sa inyo. Sa mga naliligaw ritong sundalo, ako ang kanilang punong barangay. Kaya kahit ang mga anak ko ay tinuturuan ko kung paano magtagalog. Para naman balang araw ay makatulong rin sila rito. Tama ho yun, Mang Tino. Marami hong salamat ulit sa pagtanggap ninyo sa amin dito. Nang makauwi na si Mang Tino pati na rin ang kanyang anak, pinagsalu-saluhan namin ang kamuting kahoy na ipinaris sa mainit na kape at habang abala kami sa aming pagkain, may isang batang tatakbong papalapit sa aming kubo. Umahangos ito sa kanyang pagdating. Yun pala ay ang anak ni Mang Tino. Sambit pang wika nito na may itinuturong kalalakihan. Captain Ramon, pinatakbo po ko rito ni Tatay Tino. May nakita po kaming kalalakihan sa likuran ng bahay namin. Marami po sila. Siguro po may higit sa 11. Armado pong mga kalalakihang yon. Mag-iingat po kayo. Salamat sa iyong impormasyon. Tumago ka. Halina kayo. Sa likuran pala sila dumaan. Kagad naming tinunto ng sinabi ng bata. Dahan-dahan kaming nagtungo sa likuran upang sundan ang tinatahak nilang daan. Subalit nang mapansin nila kami, kagad kaming pinaulanan ng bala. Kanya-kanyang sigawan ng mga naninirahan doon. Sinalubong na rin namin sila ng putok at sa kalahating oras na putukan, muling dahan-dahang nanahimik ang paligid. Gumapang kaming patungo sa kanilang kinaroroonan. Wala nang ibang mga rebelde. Subalit 7 sa kanilang mga kasamahan ang aming nalagas. Captain Ramon, wari ko mahigit sa 3 nakatakas. Bakit ganun? Yung baril ko kanina, pumapalya sa pagputok. Samantalang, alagang-alaga ko ito na hindi man lamang ito pumapalya sa labanan. Hindi namin kayo pipilitin kung maniniwala kayo sa amin o hindi. Ang iba sa kanilang mga kasamahan ay hindi lamang isang normal na tao. Hindi sila pinuputokan ng baril. Kaya kung mapapansin ninyo, ang mga daladala ninyong armas, kabisado nyo namang hindi pumapalya. Subalit ngayon, kapansin-pansin ang hindi pagputok ng ilang bala. Yun ay dahil sa iilan nilang kasamahan na hindi normal. Paano hindi normal, Kapitan? Yun ba yung tinutukoy mo nung una pa lang? Habang nandoon pa tayo sa poder ni Major? Tama ka na pinagtawanan niyo pa ako noon. Kaya sa maniwala man kayo o hindi, ang ilan sa kanilang mga kasamahan ay nasa lahi ng mga aswang. Anong gagawin natin? Kung sakaling makaengkwentro uli natin sila, paano natin silang mapapatumba kung hindi naman pala sila pinuputukan ng bala? Etong solusyon, ang agua bendetang tubig na ito ang maaaring makatagos sa kanilang katawan. Subalit kinakailangan ninyong ibabad ang inyong mga bala. At kung hindi kayo maniniwala sa akin, kinakailangan ninyong sundin ang inuutos ko. Kailangang mabasa ng agua bendetang ito ang mga bala ninyo upang makontra ang panudlan ng mga aswang. Yun lang ang maaaring solusyon dahil kung hindi ninyo gagawin ito, siguradong unti-unti tayong mauubos hanggang sa gawin na lamang nila tayong pagkain. Kinabukasan, kagad kong tinungo ang tahanan ni Mang Tino upang tanungin kung may nadamay bang sibilyan sa engkwentro kagabi. Subalit nang papalapit pa lamang ako sa kanyang tahanan, meron siyang daladalang panagpi, mga pira-pirasong lapad na kahoy na kanyang ipinapako sa may dingding. Sambit ko pang wika sa kanya habang nandoon ako sa kanyang likuran. Magandang araw ho, Mang Tino. Ay sus, Kapitan, nagulat mo naman ako. Atakihin ako sa'yo sa puso nito. Akala ko'y rebelde na naman. Ay naku. Pasensya na po, Mang Tino. Naparito ho pala ako dahil kakamustahin ko lang ho kayo. Pati na rin ng ibang mga naninirahan dito na baka ho may tinamaan ng ligaw na bala. Abay sa awa naman ng Panginoon, Kapitan. Wala naman hong tinamaan dahil kagad kami nagsipaglikas sa aming tahanan. Subalit tulad nito, butas-butas ho ang aking dingding. Kaya tinatapalan ko ng pira-pirasong kahoy para naman hindi kami masilip sa loob. Pasensya na ho, pati kayo nadadamay. Okay lang yon. Sanay na rin naman na kami. Napakahirap lang ng sitwasyon namin dito dahil pati kami ay naiipit.
Kailan kaya matitigil ang gulong ito sa pagitan ninyong mga sundalo at mga rebelde? Hayaan niyo ho balang araw, Mang Tino. Tatahimik rin ho ang bawat kabundukan para magbalik loob sa ating gobyerno. Abay sana nga, yun din ang madalas kong panalangin dahil ang mga bata rito ay unti-unti nang nagsisipaglakihan. Ayaw kong pati sila ay mahikayat ng mga rebeldeng yon upang tumaliwas sa ating gobyerno. Siya nga pala, Kapitan, mabanggit ko lamang nadinig ko palang usapan ninyo kagabi. Dahil nang tumahimik ang putukan, ilan sa iyong mga kasamahan ay pinagagamit mo ng agwa bendetta. Totoo yung sinasabi mo. Dahil may mga iilan sa mga rebeldeng yon ay nasa lahi talaga ng mga aswang. Marami ng kasong nangyari dito sa amin. Kumukuha sila ng mga bata at pagkatapos noon, hindi na muling nakakabalik ang mga kabataang yon at para bang takam na takam sila sa kabataan. Kaya dun ko napagtanto na hindi lang sila basta-bastang rebelde. Para silang mga asong hayok sa laman ng tao. Kaya bantayan ho ninyo anak ninyo, Mang Tino. Siguro ho ito ng huling araw namin dito. Susundan namin ang dinaanan nila kagabi. Dahil malamang sa malamang, nandudoon ang iba pa nilang mga kuta. Marami yung salamat, Mang Tino, sa pagpapatira niyo sa amin dito. Ay walang anuman yon. Kayo ang bahala, Kapitan. At kung sakaling magawi muli kayo rito, bukas pa rin ang aming lugar para sa inyo. At nawa ay gabayan kayo ng Panginoon sa inyong paglalakbay. Mag-iingat kayo, Kapitan. Binaybay namin ang daan magmula sa likuran ng tahanan nila, Mang Tino, kung saan namin sila naengkwentro. At habang patuloy na naglalakad, ang ibang mga damo ay may bakas pa ng dugo. Ibig sabihin, ang ilan sa mga nakatakas ay maaaring tinamaan pa namin. Sinundan namin ang mga bakas ng dugo, subalit pagdating namin sa di kalayuan, wala na ito na maaaring lumihis sila ng daan. Subalit nagpatuloy pa rin kami sa aming paglalakad hanggang sa magawi sa isang abandonadong tulay na yari lamang sa kahoy, habang sa ibaba nito ay may rumaragasang ilog. Marupok ng tulay na ito at sa kunting pagkakamali natin, maaari tayong pumatak sa ilog na yan. Ako nang mauna sa inyo at sundan na lamang ninyong daraanan ko. Dahan-dahan silang sumusunod sa aking likuran. Napansin kong meron pang mga bakas ng dugo roon. Hindi kami nagkamali sa aming dinaanan. Marahil ay dun din sila tumatawid upang hindi sila matukoy sa kanilang kinaroroonan dahil sa marupok na tulay na kung tatantyahin na hindi na maaaring daanan. Cristobal, kumpirmado, dito sila dumaan. Bahagya silang lumihis ng daan doon, subalit ang punto, pilit lamang nila tayong inililigaw. Ngunit sanay tayo sa kagubatan, kaya hindi nila tayo malilinlang. Tama ka, Kapitan. Nagkalat ang dugo rito at sigurado sa unahan ng tulay na ito, baka nandiyan ang iba pa nilang mga kampo. At nang lubusan na nga kaming makatawid sa tulay na yon, dahan-dahan naming sinuong ang kagubatan hanggang sa may masipat kami sa di kalayuan sa aming kinaroroonan. May siga ng apoy habang may usok na sumasama sa hangin. Kapitan, ayun po may mga tahanan. Siguradong mga rebelde yan. Lalapit tayo ron. Pumwesto ang iba sa paligid. Wala munang magpapaputok hanggat hindi natin nakukumpirma na tunay nga silang rebelde. Hindi natin sila maaaring barilin kagad hanggat wala silang ipinapakitang masamang balak sa atin. Umanda lamang kayo dahil mahirap kumpirmahin kung sibilyan nga ba o rebelde ang taong kaharap natin. Hanggang sa lubusan kaming nakalapit sa mga tahanang yon. Masama ang tingin sa amin ng mga tao, subalit hindi sila tumatakbo. Patuloy lamang sila sa masamang pagtingin, ngunit nakahanda kami na kung sakasakali man na may gawin silang masama, harap-harapan kaming makikipagsabayan sa kanila hanggang sa huli ng aming buhay. Wika ko pa sa mga residenteng nakaupo sa yari ng upuang kahoy sa labas ng kanilang tahanan. Magandang araw ho sa inyo. Ako ho si Kapitan Ramon. Nagawi lamang ho kami rito dahil sa may sinusundan kaming mga rebelde. At sa direksyon nung ito, maaari ho silang nagtungo. May napansin ho ba kayong mga kalalakihang sugatan? Patuloy ang masama nilang mga tingin hanggang sa magwika ang isa roon na nagsasalita ng, Mga sundalo, nagawi na naman kayo rito. Bago lang ho kaming nagawi rito. Siguro ang ibang mga kabaro namin noon pa. Baka sila ho yung tinutukoy ninyo. Ganoon na nga. Wala kaming napansing kalalakihang nagawi rito. Kaya kung maaari lang, umalis na kayo sa lugar naming ito. Ayaw namin ng gulo. Tahimik ang maliit naming sityo. Pasensya na po kayo. Subalit sa hindi sinasadya, nang mapalingon ako sa kanilang hagdang kahoy sa may pintuan, may mga patak ng dugo, pati na rin sa lupa. Muli akong nagtanong,
kung bakit may nagkalat na dugo, subalit nakahanda na kami sa kung ano man ang maaaring kahantungan. Manong, bakit may nagkalat na dugo sa may hagdan? Pati na rin sa lupa? Yan ba? Dugo lamang yan ng manok. Ritual na ginagawa namin dito para itaboy ang masasamang espiritu. Kaya isinasaboy namin dyan ang dugo ng itim na manok. Pero napakarami ho niyan at mas mapula kesa sa dugo ng manok. Ano ba ang gusto mong iparating? Na may itinatago kami ritong rebelde? Kung gusto mo, pasukin mong tahanang yan. At kung may makita kang rebeldeng sugatan, barilin mo. Subalit kung wala, umalis na kayo sa lugar namin ito dahil hindi namin kayo kailangan. Dahil sa pahintulot na yon, kagad kong pinasok ang loob ng tahanan. Patuloy pa ring nagkalat ang dugo roon. Subalit wala akong rebeldeng natagpuan kahit na ang kanilang sandatay wala rin doon. Tugong wika pa ng may kasungitang lalaki na kanina pang nakasimangot. Ano? Naniniwala ka na? Dugo yan ng manok na ikinalat namin sa may pintuan pati na rin sa may sahig. May natagpuan ba kayong sugatang rebelde sa loob? Wala ho. Pero napansin ko na may dugo pa rin sa may bintana. Marahil ay doon sila dumaan upang makatakas. At kapag napatunayan namin yon, babalik kami rito at maaari namin kayong dakipin dahil sa pagtatago ninyo sa mga rebelde. Mas minabuti na lamang naming umalis sa lugar na yon dahil sa pakiramdam na hindi kami welcome. Subalit hindi pa man kami lubusang nakakalayo, umarangkada ng 3 sunod ng putok at bumulagta ang isa naming kasamahang sundalo. Dapa, doon ang galing ang putok. Sa isang barong-barong na tahanan, may nakasilip na armadong kalalakihan. Doon ang gagaling ang mga putok ng baril hanggang sa paulan na namin ito ng bala. Tuloy-tuloy na naman ang ugong ng putukan dahil sa ang ibang mga naninirahan nga doon ay kasamahan ng mga rebelde. Dahan-dahan kaming gumagapang habang papalapit at ang lalaking kaninang kausap ko, isa rin sa mga rebelde na patuloy kaming pinapaulanan ng bala. Sige, yan ang gusto ninyo. Makikipagsabayan kami sa inyo ngayon. Tingnan lang natin, hindi kayo madaan sa maayos na usapan at ganitong paraan ang gusto ninyo. Pagbibigyan namin kayo hanggang sa lubusan namin kayong maubos. Maya-maya pa, unti-unti nang humihina ang putukan hanggang sa lubusan naming masakop ang maliit na sityong yon na maraming nakabulagtang mga rebelde. May malalakas na baril, isa-isa naming pinasok ang kani-kanilang tahanan. Wala na ni isang natira roon at ang naiwan na lamang ay ang kanilang mga baril, pati na rin ang kanilang mga pagkain. Kapitan Ramon, 5 ho sa ating kasamahan ng sugatan at ang isa naman ho ay patay na. Ano bang gagawin natin? Muli nilang baybayin ang papabalik na daan. Alalayan ang mga sugatan hanggang sa makabalik sa kampo. Dalahin na rin ang namayapa nating kabarong sundalo. Kami namang natitira rito. Ipagpapatuloy namin ang paglalakbay. Alam kong marami pang nakatakas sa kanila at hindi kami titigil hanggat hindi namin sila lubusang nalilipol. Sa 20 naming magkakasama, 9 na lamang kaming magpapatuloy sa aming paglalakbay kasama si Cristobal, pati na rin ang iba naming mga kabaro. Alis na po kami, Kapitan. Sige't mag-ingat kayo at sa pagbabalik ninyo sa kampo, muli ninyong sunsunin ang dahang ito. Magsama kayo ng ibang mga sundalo roon upang kahit papano ay magkaroon kami ng backup. Sige po, Kapitan. Ipapaalam na lang po namin doon sa kampo. Halina kayo. Alalayan ng mga sugatan. Huwag kayong susuko hanggang sa lubusan tayo makarating sa ating kampo. Nagpatuloy na sa paglalakbay ang inutusan naming 5 sundalo. Habang kami naman ay bagyang nanatili sa lugar na yon. Kapitan Ramon, 5 rin ang sugatan sa atin. Akala ko nga mauubos tayo dahil sa dami ng mga rebelde kanina. Mabuti na lamang at nagsipag-atrasan ng iba. Sigurado ka bang mananatili tayo rito? Hindi kaya delikado para sa atin? 9 na lamang tayo ngayon at maaari nila tayong muling sugurin dito. Cristobal, may tiwala ka ba sa medalyon mo? Oo naman. Kanina napatunayan ko. Alam kong harap-harapan akong pinapuputukan ng isang rebelde nang maubusan ako ng bala. Pero katakatakang, paulit-ulit niyang kinakasa yung kanyang baril ni hindi man lamang ito pumuputok sa aking harapan hanggang sa makapagpalit ako ng magasin. Siya ang bumulagta kanina. Kaya napatunayan kong tunay ang medalyong ibinigay sa atin ni Mang Dado. Gayon din sa akin. Siguro kung wala tayong ganitong uri ng gamit, pati na ang Agua Bendita, marahil ay hindi puputok ang mga baril natin. Pansin mo ba sa ibang mga rebelde? Para bang patuloy silang nag-aangil kahit natirik ang sikat ng araw? Napansin ko nga rin yun, pati na rin ang paglalaway nila. Para silang mga asong baliw na hindi nag-iisip sa harap-harapang pakikipagbarilan sa atin. Ang inaakala siguro nila ay katulad pa rin tayo ng mga sundalong nakaraang nagawi rito. Ganito ang gagawin natin, Cristobal.
Alam kong kukunti na ang bala natin. Mapakikinabangan pa natin ang mga baril ng mga rebeldeng yan. Mamayang gabi, ang 4 ay magbantay at ang 5 naman ay maaaring magpahinga. Palit-palitan ng oras sa pagpapahinga upang ang lahat ay makaipon ng lakas para sa susunod nating paglalakbay. Kinagabihan, mga kakaibang alulong ng asong aming naririnig, pati na rin ang malalakas na huni ng ibon na nanggagaling sa kagubatan. Sakto naman ang mga oras na yon, maliwanag ang sikat ng buwan, kaya naman kitang-kita ang kalangitan pati na rin ang paligid. Ngunit ang 4 na nagbabantay, sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, may nakita umano silang kakaibang uri ng aso. Malalaki itong kulay itim na patuloy na nagmamatsyag sa kanila. Kapitan Ramon, sabi ng mga kabaro natin, may 4 na asong umaaligid sa kanila. Pero kakaiba yon dahil nalilisik ang kanilang mga mata at patuloy pa sa pag-angil habang umaalulong. Papaputukan ba natin sila? Sige't paputukan ninyo upang malaman nila na tatagos ang bala sa kanilang katawan. Nagtangka pa silang bumalik rito, ang tatapang naman nila. Sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw. Tinamaan ang isa sa kanila. Bumulagta ito sa lupa at ng aming pagmasdan, magmula sa pagiging anyong malaking itim na aso, unti-unti itong bumalik sa kanyang pagiging tao. Nagulat kami sa aming natunghayan dahil ang lahat ng tumatakbo sa aming isipan ay nagkaroon ng kasagutan dahil sa nangyaring yon. Ngayon ay naniniwala na kayo na ang iba sa mga rebeldeng nandirito ay hindi basta-bastang nilalang, kaya mag-iingat kayo sa kanila at tipirin ninyo ang inyong mga bala dahil ang ating agwa bendetta ay unti-unti na ring nauubos. Kinabukasan ay mapayapa naming sinalubong ang umaga. Tahimik ang paligid, walang nagbabadyang panganib. At nang matapos na nga kaming makapaghanda, muli naming ipinagpatuloy ang paglalakbay. Kahit na alanganin ang bilang namin, ako na lamang ang nagpapalakas ng kanilang loob upang ipagpatuloy ang sinumpa naming tungkulin. Sambit pang wika ni Cristobal nang may mapansin siyang tila kuweba sa isang malaking bato na nandoon sa may masukal na damuhan. Kapitan Ramon, tingnan mo yun oh. Parang may naninirahan sa ilalim ng kuwebang yon. Hindi kaya silang hinahanap natin? Tinumbok namin ang daan patungo sa kuwebang yon. May kalayuan na ito magmula roon sa pinanggalingan naming mga tahanan. Subalit sa aming pagdating, ilang grupo ng mga taong naninirahan sa kuwebang yon na nagsipaglika sa dati nilang tahanan dahil sa ginugulo mano sila ng mga rebelde. At ang nakita nilang maaaring pagtaguan ay ang kuwebang yon na nandoon sa masukal na kagubatan. Pagtatanong ko pang wika sa isang ginang na may karungisan ng kanyang pananamit. Matagal na ho ba kayo nagtatago rito? May katagalan na rin. Nananahimik kaming naninirahan. Pero nang bigla na lamang dumating ang mga rebelde, araw-araw na nila kaming ginugulo roon. At ang masama pa, patuloy nilang pinagsasamantalahan ng mga kababaihan. Kaya naman napilitan na kaming tumakas. Kesa naman, isa-isa pa kaming mamatay roon ng walang kalaban-laban. Tama ho ang ginawa ninyo. Wala talagang magawa ang mga yon kung di pagsamantalahan ang kahinaan ng mga inosente. May maituturo ho ba kayo sa amin na maaari pa nilang pinanggagalingan? Sa ngayon po ay wala. Dahil sa bigla-bigla na lamang po silang sumusulpot sa aming mga tahanan. Kahit na nga ang isang anak kong lalaki na 12 anyos pa lamang, dinala ho nila at magpahanggang sa ngayon, wala na po akong naging balita sa kanya. Hayaan nyo, hahanapin namin sila para sa inyo. Sa unahan ng kuwebang yon, may narinig kaming laguslos ng tubig at dahil nga sa ilang araw naming patuloy na paglalakbay, ilang araw na kaming walang ligo. Minabuti naming magtungo roon at sa pagdating nga namin, kanya-kanyang linis ng katawan upang kahit papano ay makaramdaman lamang ng kaginhawahan sa ilang araw na patuloy na pagpapatrolya sa kabundukan. Ang lamig ng tubig, Kapitan. Halika na't maligo ka na rin habang tahimik pang paligid. Ito na ang oras natin para makapaglinis naman tayo ng ating katawan. Sige lang, Cristobal. Mauna na kayo. Magbabantay muna ako rito at pagkatapos ninyo, ako naman ang maliligo. Makalipas ang ilang oras, matapos naming makapaglinis ng aming katawan, kaagad na naming muling sinakbit ang aming naglalakihang bag at nang hindi pa man kami lubusang nakakalayo roon, may nakita akong isang matandang babae. May tungkod ito na dahan-dahan sa kanyang paglalakad. Subalit nakapagtatakang bakit nandoon ang matandang babaeng yon sa gitna ng kagubatan na wala man lamang ni isang tahanan. Dagli ko siyang nilapitan para alalayan at nang hawakan ko nga ang kanyang braso,
Ngumiti sa akin ng matanda na nagsasalita ng, Salamat, iho. Napakabait mo. Saan ba kayo papunta? At nagawi kayo sa kagubatang ito? Mga sundalo ho kami. Ikaw ho ang dapat naming tanungin. Ano hong ginagawa ninyo sa gitna ng kagubatang ito? Sa edad ho ninyong yan wala ho kayo ni isang kasama? Abay, sanay naman akong maglakad kahit saan. Tumanda na ako sa kagubatang ito at kasama ko lamang ang aking tungkod. Inasan ho bang tahanan ninyo? Nandiriyan lamang. Doon sa matarik na bundok na yon. Ano ho? Sa malayong bundok na yon? Paano ho kayong nakarating rito? Muling ngumiti lamang ang matanda. Subalit wala akong nararamdamang panganib sa kanya. Kaya naman ipinagpatuloy namin ang paglalakad kasamang matandang yon hanggang sa magpaiwan siya sa isang lilim ng malaking puno. Hayaan niyo na ako rito, iho. Kaya ko naman ang sarili ko. Huwag ninyo akong intindihin. Sigurado ho ba kayo? Oo naman. Tulad ng sinabi ko sa iyo, kabisado ko ang kagubatang ito. Dito na ako tumanda. Ay naku Lola, paano po kung atakihin kayo ng mababangis na hayop dito? Wala ho kayong kalaban-laban. Hirap na nga ho kayo sa paglalakad Sige na, wag na ninyo akong intindihin. Ano ho bang pangalan mo? Lola Holya. Yun ang pangalan ko. Sige ho Lola Holya, mag-iingat ho kayo Hindi na ho namin kayo mapilit Mas matigas pa ang ulo ninyo kaysa sa amin. Hindi pa man kami lubusang nakakalayo. Muli kong sinulyapan kung saan ko iniwan ang matanda. Subalit sa muli kong paglingon sa kanya, wala na ito roon. Samantalang kung tatantyahin, napakabagal na nitong maglakad. Nagpalinga-linga pa nga ako noon sa paligid. Sa pagbabaka sakaling, makita ko pa ang matanda sa di kalayuan. Sambit pang wika sa akin ni Cristobal nang mapansin akong paulit-ulit na lumilingon. Captain Ramon, ano bang ginagawa mo? Kanina ka pang lingon ng lingon. May napapansin ka bang mga rebelde? Wala naman. Yung matanda lang kasi. Wala na siya ron sa kinaroroonan niyang puno. Nakapagtataka lang, sa kabila ng kanyang katandaan imposible namang makalayo kagad siya ron. Huwag mo nang isipin na matandang yon. Tumago lang yan dyan sa likod ng puno. O kaya naman may kamag-anak pa yan dyan. Naging ulyanin lang matanda. Sa bagay, hanggang sa malayo-layo na rin ang aming nalalakbay. Nakakita kami ng isang abandonadong kubo. Ngunit may siga ng apoy na halatang kakaluto pa lamang ng pagkain na may naiwan pang kamuting kahoy na inihaw. Dagli kaming nagmanman sa paligid dahil sa hindi pa nakakalayo ang taong naninirahan doon hanggang sa may makita ang kasamahan namin na isang lalaki at isang babae. Kapitan, mayroon dito. Nagtatago sa masukal na damo. Huwag kayong lalaban dahil kung gagawin nyo yon, hindi na kayo makakatayo riyan sa pinagtataguan ninyo. Huwag ninyong hawakan ng mga baril. Iwan na ninyo dyan at tumayo na kayo. Bumalik kayo roon sa kubo. Hindi po kami lalaban. Oo nga, dalian nyo na. Hindi naman kayo masasaktan Basta wala kayong masamang gagawin sa amin. Bilis na. At nang makarating na nga ang dalawa sa kubo, kinausap ko ang mga ito. Dahil sa armas pa lamang na meron sila, kumpirmadong mga rebelde, gayon din sa kanilang kasuotan na may mga nakalagay pang magasin. Kung hindi ako nagkakamali, espiya kayong dalawa. Hindi nyo lamang kaagad na naramdaman ang pagdating namin. Opo, tama po kayo ron. Mag-asawa po kaming espiya. Nandito po kami para maghintay ng paparating na tulad ninyong sundalo. At kapag may mga namatsyagan kami, kagad naming isusuplong sa aming mga kasamahan. Hindi lamang namin napansin kagad ang pagdating ninyo dahil sa abala kami sa pagluluto ng pagkain. Huwag kayong matakot sa amin. Hindi kami masamang tao tulad ng itinuturo sa inyo ng inyong pinuno. Napipilitan lang din kami sa aming tungkulin dahil ang ilan sa mga rebelde ay ginagamit ang kanilang kapangyarihan sa kasamaan. Huwag kayong mag-alalang dalawa, hindi namin kayo papaslangin. Ituro nyo lamang sa amin ang kinaroroonan ng inyong mga kasamahan at papalayain namin kayo. Pero, paano naman po kami? Baka hanapin po kami ng aming mga kasamahan at paslangin po kami mag-asawa. Kung gusto ninyo, itatago namin kayo sa kustodiya ng gobyerno. May mga batas kaming sinusunod. Hindi lang kami basta-bastang pumapaslang. Tutulungan namin kayo at maaari pa kayo umanib sa aming hukbo. Subalit kinakailangan ninyong dumaan sa proseso upang lubusan ninyong maunawaan ang ipinaglalaban namin at doon ay manunumpa kayo na hindi na kayo muling babalik sa inyong hukbo para muling maging rebelde. Sige po at makikipagtulungan po kami sa inyo. Huwag niyo lamang po kaming sasaktang mag-asawa. Minabuti na muna naming magpahinga at naganda na rin ang aming makakain. Subalit napapansin ko sa mag-asawang yon na tila ba napakalikot ng kanilang mga mata, hindi pangkaraniwan at para bang may pinaplano silang dalawa na palihim nilang pinag-uusapan.
Oy kayong mag-asawa, ano bang pinag-uusapan ninyo? Wag ninyo kaming tatraydorin ha. Dahil pag nagkamali kayo, ang mga pangakong binitawan sa inyo ni Kapitan, ako mismong puputol at kikitil ng buhay ninyo. Cristobal, tama na yan. Sa tingin ko naman maayos namang kausap ang dalawang mag-asawang yan. Oras na muli ng paglalakbay. Tama na mahabang pahingang ito. Kayong mag-asawa, dito kayo sa gitna at ituro na ninyo ang daan. At sa pagkakataong yon, lumihis kami ng ibang daan habang sinusunod ang sinasabi ng mag-asawa. Patungo na kami sa bundok na itinuro ng matanda kung saan siya umano naninirahan. Subalit sa patuloy naming paglalakad, inabot na kami ng dilim hanggang sa kapansin-pansin ang kakaibang pagkilos ng mag-asawang yon na para bang hindi sila mapakali na patuloy na nangangati ang kanilang balat hanggang sa manlisik ang kanilang mga mata na nagkaroon ng matatalim na kuko pati na rin ang pangil. Kapitan, papaputukan ko ng dalawang ito kesa naman tayo pang mapahamak. Hayaan niyo muna, kakausapin ko muna sila. Wala pa naman silang ginagawang masama sa atin. Kayong mag-asawa, tandaan ninyong napag-usapan natin. Hindi namin kayo sasaktan. Ituro nyo lamang ang kinaroroonan ng inyong mga kasamahan. Tutulungan din namin kayo sa inyong kanyuan. May kilala akong isang magaling na albularyo. Sige na, uminahon kayong dalawa. Ngunit imbis na makinig ang dalawang yon, dagli akong sinunggaban. Subalit nang madampito sa medalyong nasa aking leeg, napaatras ang nilalang na nakaramdam ng takot. Hanggang sa sunod-sunod na putok ang pinakawala ni Cristobal. Cristobal, tama na. Sir, sinunggaban na kayo kaysa naman ikaw pang mapahamak. Kaya tinadtad ko na ng bala. Tama lang naman ang ginawa ko dahil hindi na natin sila makontrol. Wala nang buhay ang mag-asawang yon. Nagsipagliparan ng mga ibon. Dahil sa malakas na putok ng baril, wala na kaming nagawa kung di iwan ang kanilang bangkay sa gitna ng kagubatang yon. Kapitan, pasensya na Ayos ka lang ba? Hindi ka naman ba nasugatan sa pag-atake ng dalawang yon? Hindi naman, Cristobal. Natakot pa nga sila dahil sa suot-suot kong medalyon. Salamat sa iyo. Akala ko kasi magagawan ko pa ng paraan. Mukhang malabo yun, Kapitan. Nilaso na ang kanilang isipan ng mga demonyo. Kaya kahit anong gawin mong pagkausap doon, aatakihin ka lamang nila ng aatakihin. Sa tinagal-tagal kong pagiging sundalo, dito lang pala ako makakaranas ng ganyang uri ng nilalang. Akala siguro ng mag-asawang yun, hindi ko mapapansin ang mga galaw nila. Kanina pa lang nang una ko silang makita kakaiba ng kilos ng kanilang mga mata. Pinabayaan ko lang at minatyagan dahil ayaw kong paunahan ka, Kapitan. Napabuntong hininga na lang ako ng mga oras na yon at tinumbok na lamang namin ang daan patungo sa nasabing bundok na tinurong tahanan ng matanda. Subalit walang humpay ang pagkaluskos sa mga damo, pati na rin sa mga naglalakihang puno. Nakakaramdaman ng matinding kilabot. Patuloy pa rin naming binaybay ang daan hanggang sa makarating sa pana ng bundok na yon na may nagliliwanag na apoy sa tuktok at animoy alitap-tap sa dilim. Napapansin niyo ba ang kanina pang may mga sumusunod sa atin? Oo, Kapitan. Akala ko nga mga ligaw na hayop lang pero nakapagtatakang hanggang dito sinundan tayo. At hindi lang yon, may malalakas pang huni ng uwak na kanina pa rin sumusunod sa atin. Mag-iingat kayo. Sa palagay ko itong lugar na ito ang pinangingilagan ng mga sundalo. Ihanda ninyo ang inyong mga balang ibinabad sa bendeta at huwag na huwag ninyong sasayangin sa bawat putok dahil kapag naubusan tayo ng bala rito, sigurado hindi na tayo makakauwi ng buhay. Pakiusap ang wika ng sasaming kasamahan na nagngangalang Yonan. Kapitan Ramon, baka naman po pwedeng sa pagsikat na lamang ng araw tayo umakyat sa bundok na yan. Delikado ang buhay natin sa oras na ito. Kung totoo nga na yan ang pugad nila, mauubos tayo, Kapitan. Hindi natin tansya ang dami nila at maaaring nagpapaputok lamang tayo ng baril. Pero wala naman tayong tinatamaan dahil sa dilim. Mauubusan lamang tayo ng bala kung gayon. May punto ang mga sinabi mo, Yonan. Sige. Maghahanap muna tayo sa pana ng bundok na ito na mas safety mapagsisilungan at sa pagsikat ng araw, saka natin ito aakyatin. At nang makahanap na nga kami, kahit papano'y nabawasan ang takot ng aming mga kasamahan, minabuti na muna naming magpahinga habang pinakikiramdaman ng paligid na may patuloy na umaaligid na mga ibon. Sambit ko pang wika sa mga ito habang patuloy na pinapalakas ang kanilang loob. Tatagan ninyo ang inyong loob. Kayo ang napili kong isama rito dahil alam ko ang mga abilidad ninyo, matatapang at malalakas. Sige na't magpahinga na muna kayo. Kami na munang bahalang magbantay rito ni Cristobal. Kapitan, napansin ko rin yon. Pinanghihinaan ng loob ang iba nating mga kasamahan dahil siguro sa mga natutunghayan nila.
Pero bago tayo umalis doon kila Major, natatandaan kong silang nagsipagtawanan nang maikwento mong patungkol sa mga aswang dahil sa hindi sila naniniwala. Subalit ngayon, ramdam na ramdam kong takot nila dahil bago pa tayo makarating rito, ilang kakaibang uri na ng nilalang ang napaslang natin. Gayon na nga Cristobal, kaya nga pilit kong pinapalakas ang loob nila. Sandali lang, may naaninagan akong isang tao. Hindi ba siya yung matandang nakausap natin sa gitna ng kagubatan? Pero papaano siyang nakarating rito? Sandali lamang at lalapitan ko. Magbantay ka muna riyan Cristobal. Dahan-dahan kong nilapitan ang matanda. Tulad ng dati, malumanay ito sa kanyang paglalakad gamit ang kanyang kahoy na tungkod hanggang sa lubusan akong makalapit sa kanyang harapan na nagsasalita ng, magandang gabi ho. Ikaw ho si Nanay Julia? Ako nga iyon. Ikaw yung sundalong umalalay sa aking paglalakad. Abay, nagawin na pala kayo rito. Lola Julia, napakalayo na ho ng lugar na ito. Paano ho kayong nakarating rito? Sa bagal ho ninyong maglakad. Abay, wag mong miniminos ang paglalakad ko. Sabi nga ay mabagal man ang pagong, nakakarating rin sa kanyang gustong puntahan. Pero itong tandaan mo iyo, dahil sa nandito na rin kayo, mag-iingat kayo sa lugar na ito dahil maraming kakaibang uri ng nilalang na maaaring sumalakay sa inyo. Lalo na doon sa tuktok ng borol na ito. Marami hong salamat sa paalala. Pero saan na ho kayo papunta ngayon? Gabing-gabi na ho. Delikado na rin ho para sa inyo. Wag mo kong alalahanin. Magpapatuloy lamang ako sa aking paglalakad. Sige na't mag-iingat kayo rito. Pinabayaan ko na ang matanda dahil alam kong hindi rin siya magpapapigil. Maya-maya pa'y sumunod sa aking likuran si Cristobal habang nagwiwika ng, Kapitan Ramon, nagtataka na ako sa matandang babaeng yon. Biruin mo sa layong ito, kasundan niya tayo. Kung tutuusin sa dami ng pasikot-sikot na dinaanan natin bago tayo makarating rito. Pati na rin sa matatarik na banging dinaanan natin, kaya misteryoso ang matandang yan. Tama ka roon Cristobal, pero wala akong masamang nararamdaman sa kanya. Magmula nang una pa natin siyang makita. Hindi kaya siya yung sumusunod sa atin kanina? Ibig mo bang sabihin may duda kang aswang ang matandang yan? Yun nga ang gusto kong ipunto sa'yo, Kapitan. Hindi naman makakarating rito ang matandang yan kung wala siyang kakaibang kakayanan. Pagpatak ng 1:00 ng madaling araw, doon mas tumindi ang alulong ng mga aso, pati na rin ang huni ng mga ibon. Kaya naman ang mga nagpapahinga naming mga kasamahan, kagad silang nawindang sa kanilang narinig. Isa-isa silang tumayo habang hawak ang kanilang mga baril. Ano yung mga alulong na yun, Kapitan? Hindi pang karaniwan sa aming pandinig. Nakakapangilabot. Hindi nga kaya ito na ang sityong pinangingilagan ng mga sundalo? Kumalma kayo. Tihanda lamang ninyong inyong sarili. Ang mga natitira ninyong bala, ibabad na ninyo sa Agua Bendeta. Dahil nararamdaman kong ito na ang tunay na laban. Wala nang magpapahinga. Maging alerto kayo sa paligid dahil ang mga kalaban natin dito ay hindi lang basta-bastang mga rebelde. Maya-maya pa, unti-unti na silang nagpaparamdam malapit sa amin. 9 na mga sundalo, kabilang na ako roon, ang haharap sa di namin alam na bilang ng mga nilalang. Kayong 2, doon kayo sa may likuran. Kayong 3, dyan naman sa kanang bahagi. At tayong 4 naman, dito sa may harapan. Dito nang gagaling ang mga alulong. Mahalagang magmatsyag kayo dahil maaari silang kagad na umatake. Hanggang sa may biglang bumagsak ng galing sa malaking puno. Naglakad itong patungo sa aming harapan habang nag-aangil. Nananlilisik ang mga mata at may malagong buhok sa kanyang katawan. Sambit pang wika ng nilalang na yon. Sundalo, may nagawin na naman dito. Mabangong pagkain. Wala kayong kadala-dala. Gusto talaga ninyong maubos. Kaibigan, huwag ninyo kaming sasaktan. Naparito kami para sa aming tungkulin at sinusunod lamang namin ang aming mga sinumpaan. Sumuko na kayo sa amin at matutulungan namin kayo. Anong sinasabi mo? Wala kaming pakialam sa kung ano man ang sinusunod ninyo. Subalit imbis na makinig ang nilalang na yon, papalapit na itong sumusugod sa amin na pinaulan na namin ng putok hanggang sa bumulagta ito sa lupa. Narinig ko ang sigawan ng 2 naming kasamaan sa aming likuran na tila ba kinakatay ito at pinagsasalu-saluan. Sunod-sunod na putok ang aming pinakawala ng mga oras na yon upang may salba namin ang aming mga sarili. Dahil sa kaliwa at kanan ang gagaling ang pagsalakay na para bang isa-isang hinuhugot ang aking mga kasamahang sundalo. Hanggang sa ang matira na lamang sa amin ay 4.
tuloy-tuloy na pagpapaputok habang patuloy kaming umaatras na naghahanap ng maaari naming mapagtaguan. Kapitan, patuloy na ang pagkaubos natin. Hindi ko na makita ang iba nating mga kasamahan. Maliban sa ating 4 ngayon, ano nang gagawin natin? Kukunti na rin ang bala ko. At kapag naubos ito, siguradong pagsasalu-saluhan tayo ng mga yan. Huwag kang mataranta, maging alerto ka sa paligid. Marami na rin tayong nababawas sa kanila. At sigurado kong nag-aalangan na rin sila sa pagsugod sa atin. Kunin ninyo mga baril ng ating mga kasamahan. Hindi ko na sila makita, Kapitan. Pati ang kanilang mga baril. Malamang ay kinuha na sila ng mga nilalang na yon at isa-isang dinala sa kanilang mga tahanan. Paano na tayo ngayon? Mamamatay na tayo rito. Ano ka ba? Ilang beses kong sasabihin sa'yo. Magpakatatag ka. Cristobal, sampalin mo nga ang isang ito para matauhan. Nasa gitna tayo ngayon ng laban. Hindi ka pwedeng maging mahina. Sabay sampal ni Cristobal upang matauhan ang isa naming kasamahang sundalo habang nakakubli kami sa isang nakatumbang malaking puno. Ano ka ba naman, Roldan? Mga sundalo tayo. Alam kong nararamdaman mo. Dinadaga ka na dyan sa loob mo. Pero kinakailangan nating lumaban. Dahil kung hindi, mas lalo tayong pagsasalu-saluhan ng mga yan. At hindi na tayo makakauwi sa ating mga pamilya. Ano ka ba? Gumising ka nga. Sa tuwing may nakikita kaming papalapit sa aming pinagtataguan, kagad naming pinupunterya ng putok. May mga bumubulagta at meron din namang kagad na nakakalis. Cristobal, may mga bala ka pa ba riyan? Meron pa, Kapitan, pero malapit na ring maubos ito. Kaya nga sinisiguro ko ang bawat putok upang hindi masayang ang bala. Kailan pa ba sisikat ang araw? Parang napakatagal. Sana bago man lamang magliwanag ang paligid, may natitira pa tayong bala. Bahagyang tumahimik ang paligid. Mas nakakatakot na pakiramdam dahil alam naming nagmamatsyag lamang sila at tumahanap ng tamang tiyempo sa pagsalakay. Hanggang sa biglang may bumagsak sa malaking punong nakahandusay kung saan kami nagkukubli. 2 nilalang yon na dagling hinugot ang aming 2 kasamahan at nang mapaputukan namin sila, bumulagta ito. Subalit ang 2 naming kasamahang sundalo ay kagad na natarakan ng matatalim nilang kuko na naging dahilan ng kanilang pagkamatay. Cristobal, kunin mo ang bala ng 2 nating kasamahang sundalo. Kinakailangan na nating lisanin ang punong ito. At sa pagbilang ko ng 3, humanda ka na. Tatakbo tayong papunta roon. Bahala na kung saan tayo patungo. Nang makuha na nga ni Cristobal ang mga bala, papaatras namin silang pinapaputukan habang unti-unting tumatakbo. At sa hindi inaasahan dahil sa dilim ng lugar na yon, hindi ko na malayan na sa huling hakbang ng dinaanan ko ay isang mataas na bangin na naging dahilan ng aking pagkahulog. At ang huling narinig ko na lamang ng gabing yon ay ang pagsigaw ni Cristobal na humihingi ng tulong. Kapitan Ramon, tulungan mo ako! Ngunit gustuhin ko man siyang tulungan, wala kong kalakas-lakas dahil sa taas ng bangin yon na kung saan akong tumama na naging dahilan ng pagkabali ng aking braso at hita. At bago pa man lamang ako mawala ng malay, ramdam kong may humihila sa aking papaytaas. Hindi ko siya maaninag, subalit may kakaiba siyang lakas na sa laki ng aking katawan ay kayang-kaya niya akong hilahin. Makalipas ang 2 araw, sa muli kong pagkakaroon ng malay, unang bumungad sa aking paningin ang matandang nandoon sa kanyang maliit na kusina. Ni hindi pa rin ako makatayo noon, may tali ang aking braso, pati na rin ang aking hita dahil sa mga baling aking natamo sa pagkakabagsak sa bangin. Sambit ko pang wika sa matandanang, "Lola Julia, ikaw ba yan?" Gising ka na pala, Ramon. Mabuti naman kung gayon. 2 araw ka ring walang malay. 2 araw ho? At paano akong napunta rito? Oo, 2 araw. Nakita kita sa isang bangin. Wala ka ng kalakas-lakas. Kaya dagli kitang kinuha roon para gamutin. Bali ang iyong braso, pati na rin ang iyong hita. Mabuti na lamang hindi nabagok ang iyong ulo. Pero tinapalan ko na yan ng mga halamang gamot. Kaya sigurado kong gagaling ka na makalipas pa ang ilang araw. Marami yung salamat, Lola Julia. Pero ano hong balita sa mga kasamahan ko? Wala akong balita patungkol sa kanila. Sinasabi ko naman sa inyo, mag-iingat kayo sa nakakubling baryong ito. Pinangingilagan ito ng mga sundalo. Ito ang nakatagong sityo na bibihirang puntahan ng mga tao. Maliban sa inyong mga sundalong naglalakas loob upang supilin ng mga rebelde. Ano nang gagawin ko ngayon? Wala nang mga kasama ko. Malamang ay pinagsalu-saluhan na sila ng mga nilalang na yun. Huwag mo na munang isipin yun, Ramon. Ang mahalaga ay maayos ka na.
at lubusan kang magpagaling. At kapag muli nang nanumbalik ang iyong lakas, ituturo ko sa iyo ang daan upang makaalis ka sa lugar na ito at hindi ka nila masundan. Naging mabuti sa akin ang matanda. Araw-araw niya akong inaalagaan. Pinapakain, ginagamot ang aking mga natamong sugat, pati na rin ang bali ng aking braso, tita. Subalit sa tuwing gabi, ay patuloy pa rin akong may naririnig na lulong habang may kinakausap ang matanda sa bintana ng kanyang tahanan. Naririnig ko ang lahat ng yon habang nagwiwika ng, Hulya, may tinatago ka ba sa amin? Wala akong itinatago sa inyo. Bakit ba? Kung gusto ninyo ay pumasok kayo sa loob ng aking tahanan para malaman ninyong totoo ang sinasabi ko. Pinagdududahan na ba ninyo ako ngayon? Sa tagal ng panahon ng pagsasama natin, pinag-iisipan nyo na ako ng kung ano-ano. Igalang ninyo ang matandang yan. Siya ang nagsumikap na itaguyod ang ating samahan. Tapos pag-iisipan ninyo ng masama. Pasensya ka na, Tandang Hulya. Naabala namin ang iyong pagpapahinga. Sige na't umalis na kayo rito. Pati ba naman ako gagambalain pa ninyo. At sa pagsasarado ng kanyang bintana, kagad niya itong ikinakandado. At dahil sa mga narinig ko, hindi ko na maiwasang magtanong. Kaya naman ang magkaroon ako ng pagkakataon habang sinusubuan ako ng pagkain ng matanda. Lola Hulya, sino ba yung mga taong yon? Ay, wag mong intindihin yon. Dapat ay mabilis ka nang gumaling upang makalis ka na sa lugar na ito. Delikado ang buhay mo, Ramon. Ganun ho ba? Mga rebelde ho ba sila? Hindi na muling nagsalita ang matanda na patuloy na lamang akong pinakain hanggang sa makalipas ang 3 linggo. Lubusan na nga ang aking pagaling. Isang gabi, habang patuloy ang paggalulong ng mga aso, dagling pumasok sa loob ng tahanan si Lola Hulya. Nagulat ako sa kanyang reaksyon dahil sa ilang araw kong pananatili roon. Nakita ko ang unti-unti niyang pagbabagong anyo. Ang matanda ay nasa lahi rin ng mga aswang. Wika pa nito habang nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Ramon, pasensya ka na. Hindi ko na maitatago sa iyo ang aking tunay na katauhan. Isa rin akong aswang. Kinakailangan mo nang umalis rito. Alam na ng mga kasamahan ko na itinatago kita sa loob ng aking tahanan. Umanda ka na at sasamahan kita sa paglayo rito. Bilisan natin. Dagli kong kinuha ang aking baril. Mabilis kaming tumakbong papalabas ng tahanang yon. May tinuro sa aking daan ng matanda. Dagli ko naman iyong sinuong hanggang sa lubusan kaming makalayo. Sandamakmak na sugat na nanggaling sa damo at mga balingsang ang tumama sa aking hita dahil sa pagmamadali sa aking pagtakbo. Hanggang sa lubusan kaming makarating sa tahimik na lugar kung saan ay bahagya kaming huminto. Ang matandang iika-ika ng una kong makita ay napakabilis kumilos na hindi mo mapaghahalata ang matanda. Ramon, hanggang dito na lamang ako. Sa mga susunod na burol, may mga tahanan ka nang makikita riyan. Humingi ka ng tulong roon. Hindi sila mga rebelde. Paano ka ho, Lola Hulya? Ngayong nalaman nilang nagtago ka't nag-alaga ng taong kalaban nila. Huwag mo na akong isipin, Ramon. Matanda na ako. Ako nang bahalang humarap sa kanila. At kung ikamatay ko man iyon, ang mahalaga, sa mahabang panahon ng pagiging masama kong aswang, kahit papano, nakagawa ako ng kabutihan. Sige na't umalis ka na rito. Nararamdaman kong hinahanap ka pa nila. Muli akong tumakbo. Bit-bit ang aking baril habang nakahanda ito sa aking daraanan. At nang makarating na nga ako sa nasabing mga tahanan, dagli akong humingi ng tulong. Hindi naman sila nagdalawang isip na tulungan ako. Wika pa nang nagbukas ng pintuan. Abay sundalo, halika't pumasok ka sa loob ng tahanan. Bakit nag-iisa ka na lang? Wala na hong mga kasamahan ko. Inubos na ng mga kakaibang uri ng nilalang. Mabutit na buhay ka pa. Marami nang nagtangkang magtungo dyan. Pero hindi sila nagtatagumpay. Napakadelikado ng lugar na yan. May tumulong ho sa akin. Isang matandang kalahi nila. Mabuti siya. Inalagaan niya ako ron at binigyan ng pagkakataong mabuhay. Kaya ngayon ay sinamahan niya pa akong makatakas. Subalit alam kong buhay naman niya ang nanganganib ngayon. May mga nagagawi ho ba ritong sundalo? Meron. Pero matagal na yon. Hindi ko lang alam kung kailan uli may magagawi rito. Pero ang mahalaga, nakatakas ka sa kuta ng mga rebeldeng aswang na yon. O ito ang kape. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. At sana nga bukas may magawi ng mga sundalo rito. Upang hindi ka naman mag-isang maglakbay patungo sa inyong kampo. Subalit sa kinabukasan, walang nagawing sundalo roon. Kaya naman nagpaalam na rin ako sa tahanang yon. Muli kong binaybay ang daang tinuro sa akin at nang makalayo-layo na nga ako,
Narinig kong may mga nag-uusap habang patuloy na naglalakad. Dagli akong nagkublay sa masukal na damuhan sa pagbabaka sakaling mga rebelde yon na patuloy ring nagpapatrolya sa kagubatan. Subalit nang makita ko ang kanilang uniforme, mga sundalo, pati na rin ang 5 inutusan ko noon na ihatid ang aming mga kabarong sugatan ay kasama rin sa mga responding sundalo. At nang tumayo na nga ako sa aking pinagkukublihang damo, kagad naman nila akong nakilala. Si Kapitan Ramon! Kapitan Ramon! Anong nangyari? Bakit? Nag-iisa ka na lamang ngayon. Nasaan ang mga kabaro nating sundalo? Wala na sila. Ayaw kong mangyari sa inyo yon. Wag na kayo magtutungo roon. Pasalamat pa rin ako dahil may tumulong sa akin. Wag na ninyong tangkaing magawi pa roon dahil hanggang ngayon tumatatak pa rin sa aking isipan at pandinig ang mga hiyaw ng mga kasamahan kong sundalo na patuloy nilang pinapaslang upang gawin nilang pagkain. Halina kayo at bumalik na kayo sa kampo. Simula noon, wala nang nagtangkang sundalong magtungo sa lugar na yon. Ang minsan kong napuntahan ang iniiwasang baryo ng mga aswang. Okay mga kaiwaga, ang ganda ng kwentong ito. Marami pong salamat sa nagpadala ng kwento na itinago natin sa pangalang Ramon. At kung nagustuhan mong kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.